Lubhang nabalisa si Tanggol nang ibunyag ng kanyang ina na ang kapatid niyang si Santino ay nasa kamay na ng mga gerero. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay mailigtas si Santino at mailayo sa panganib. Alam niyang anumang oras ay maaaring masawi ang buhay ng kapatid at hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang nangyari kay David. Dahil dito, nakipagsanib puwersa si Tanggol kay Punggay. Ang kanilang plano, tulungan si Santino na makatakas mula sa mahigpit na binabantayang mansyon ng mga gerero. Nagkunwari si Tanggol bilang isa sa mga bodyguard ni Miguelito upang makapasok at marating si Santino. Ngunit para kay Punggay, hindi ito madaling gawain. Puno ng mga mata ang mansyon, mga gwardyang nakapaligid, at isang pagkakamali lang ay maaaring magbunyag sa kanila. Nakatayo si Punggay sa tabi ni Tanggol sapagkat nakita na niya ang tunay na kalikasan ng mga gerero. Malupit, makasarili, walang puso. Ang mahahabang pasilyo ng mansyon ay malamig dahil sa aircon, ngunit mas malamig ang agos ng takot. Si Tanggol, nakabihis bilang bodyguard, ay hindi mapakali. Bawat hakbang ay tila minamasdan ng mga matang hindi nakikita. Samantala, nakadikit si Punggay sa pader, tahimik na minamasdan ang mga tauhan ni Miguelito. Walang ekspresyon ang kanilang mga mukha, para bang hindi tao kundi mga makina. Mga makinang kayang pumatay sa isang iglap. Biglang bumulong si Punggay. "Tanggol, may paparating sa likod mo." Napakababa ng kanyang tinig, halos hindi marinig. Agad na lumingon si Tanggol, ngunit huli na, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Bago ka lang ba rito?" Malamig na tanong ng matangkad na guwardya. "Ano nga ulit ang pangalan mo?" Mabilis ang tibok ng dibdib ni Tanggol. Pinisil niya ang kamao at sumagot. "Lino, sir. Ako ang bagong tauhan na kinuha ni Senyor Miguelito para bantayan si Santino." Sinuyod siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Matalim ang mga mata. "Mag-ingat ka. Parang may tinatago ang mukha mo na higit pa sa resume mo." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Tanggol. Kung tumagal pa ng 10 segundo ang titig na iyon, mabubunyag ang kanyang lihim. Biglang nag-crackle ang radyo ng guwardiya. "Code Red, silid ni Senyor Miguelito." Agad na tumakbo ang guwardiya palayo. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tanggol. "Salamat, Diyos." Mula sa anino, lumabas si Punggay. "Akala ko hihinto na ang hininga ko. Halika, kailangan na nating makita si Santino bago tayo magduda." Nagmadali silang pumunta sa silid kung saan sinasabing nakakulong si Santino. Ngunit pagdating nila, napatigil sila. Wala si Santino. Sa halip na batang nakaupo sa kama, 2 armadong guwardya at mga surveillance camera lamang ang naroon. Sa gitna ng sahig, nakahandusay ang rosaryo. Ang parehong rosaryo na ibinigay ni Tanggol kay Santino ilang taon na ang nakalipas. Hindi imposibleng dinala na nila siya. Bulong ni Tanggol, nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang sumara ang pinto sa kanilang likuran. 1, 2, 3 kandado ang kumalabog. "Bakit nagsara ang pinto?" Sigaw ni Punggay, puno ng takot. Mula sa sound system ng silid, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig. "Tanggol, at ikaw, Punggay? Akala ninyo ba hindi ko alam ang mga galaw ninyo?" Si Miguelito. "Kung gusto ninyong mabuhay, manatili kayo riyan. Huwag ninyong hanapin si Santino. Siya ngayon ay nasa lugar na hindi ninyo maaabot. At kapag sinubukan ninyo, bangkay lang ang babalik sa inyong mga kamay." Nagkatinginan sina Tanggol at Punggay. Parehong nanginginig sa takot, ngunit mas matibay ang kanilang paninindigan kaysa sa pangamba. "Hindi ko hahayaan ito," mariing wika ni Tanggol. "Hindi pwedeng ikulong ang kapatid ko ng ganito." Sinipa niya ng malakas ang pinto, ngunit hindi ito bumigay. Sa ikalawang sipa, napunit ang kanyang paa, dumaloy ang dugo. "Tama na!" Sigaw ni Punggay.
ngunit hindi siya pinakinggan ni Tanggol. Napansin ni Punggay ang lumang takip ng bentilasyon. Tanggol, dito? May daan? Agad nilang binunot hanggang bumigay. Gumapang silang dalawa sa makipot na dock. Dahan-dahan silang sumulong. Sa ibaba, nagsisigawan ang mga tauhan ni Miguelito. Hanapin sila! Huwag hayaang makatakas, utos ng Don. Ang Don? Bulong ni Punggay. Hindi ba si Miguelito ang nagpapatakbo ng lahat? Kumikislap ang mga mata ni Tanggol. Hindi. May mas mataas pa. At siya ang tunay na panganib. Sa dulo ng dock, narating nila ang isang lihim na silid. Puno ito ng mga dokumento, mapa, at litrato. Nakalarawan ang mga batang dinukot ng mga gerero sa paglipas ng mga taon. Isa roon si Santino. Sa ilalim ng larawan, nakalagay ang papel na may pirma, Don Gustavo Guerrero. Nanlaki ang mga mata ni Punggay. Tanggol, si Santino mismo ang kinuha ni Don Gustavo, hindi si Miguelito. Ngunit bago sila makaalis, isang malamig at malakas na kamay ang humawak sa bukong-bukong ni Punggay. Mabagsik ang tinig. Saan kayo pupunta? Sa ibaba nila, nakatayo si Miguelito mismo. Gumuho ang mundo ni Tanggol. Hinila ni Miguelito si Punggay pababa. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Punggay! Sigaw ni Tanggol. Bumagsak si Punggay sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. Nakatutok ang baril ni Miguelito sa kanya. Akala mo ba pinagkakatiwalaan kita? Malamig na wika ni Miguelito. Matagal na kitang isinama sa plano ko. Matagal na kitang minamanmanan. Sumabog ang galit ni Tanggol. Nakahawak sa gilid ng dock, mariin niyang sigaw. Miguelito, huwag kang kikilos. Ako ang target mo. Ako ang gusto mong patayin. Ngunit tumawa lamang si Miguelito. Hindi ka mahalaga, Tanggol, at hindi rin si Santino. Lalong idiniin ng baril kay Punggay. Napatigil si Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw niya. Sa sandaling iyon, mula sa dilim ay lumantad ang isang matanda. Matatag ang tindig, hawak ang pilak na tungkod. Ako ang ugat ng lahat ng ito. Malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Nakilala agad ni Tanggol? Ako si Don Gustavo Guerrero. At ikaw, Tanggol, hindi ka lang basta nang himasok. Matagal ka nang dapat pinatay. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Bakit mo ako gustong patayin? Wala akong kaugnayan sa'yo? Dahan-dahang lumapit si Don Gustavo. Hindi mo alam? Ikaw ang anak ng lalaking sumira sa aking imperyo. At si Santino, dugo niya ang kailangan ko. Nanginginig ang mga kamay ni Tanggol, tila gumuho ang kanyang mundo. Ano ang ibig mong sabihin? Bulong niya. Ngunit bago pa dumating ang sagot, bang! Umalingaw-ngaw ang putok. Lumipad ang baril mula sa kamay ni Miguelito. Bumagsak si Punggay sa sahig, nanginginig, ngunit ligtas. Mula sa likod ng lumang estante, lumitaw ang isang anino. Isa pang hakbang at tatapusin ko kayong lahat. Siya si Santino, ngunit hindi na bata. Nakatayo ng matikas, malamig ang mga mata, hawak ang baril, suot ang jacket na may insignia ng Guerrero Elite. Kuya, mariin niyang wika, malamig ang tinig. Hindi mo ako maliligtas. Isa na ako sa kanila. Samantala, pag-alis ni Punggay sa kanyang bahay, mabigat ang kanyang dibdib. Hindi na lamang ito tungkol sa seguridad. Ramdam niyang may paparating na unos, nakatali sa pangalan ni Mayor Miguelito. Biglang sumalubong si Dimples, hingal, hawak ang kanyang kamay. Ate, seryoso ako. Gusto ko lang makita si Tanggol. Sabi mo mabuting tao siya. Gusto kong malaman kung bakit siya buo, kumpleto. Samantalang ako... Naputol ang kanyang mga salita. Sa loob ng mansyon, muling gumuho ang mundo ni Tanggol. Hinila ni Miguelito si Punggay pababa. Punggay! Sigaw ni Tanggol. Bumagsak si Punggay sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib,
Nakatutok ang baril ni Miguelito sa kanya. Akala mo ba pinagkakatiwalaan kita? Malamig na wika ni Miguelito. Matagal na kitang isinama sa plano ko. Matagal na kitang minamanmanan. Sumabog ang galit ni Tanggol. Nakahawak sa gilid ng dock, mariin niyang sigaw. Miguelito, huwag kang kikilos. Ako ang target mo. Ako ang gusto mong patayin. Ngunit tumawa lamang si Miguelito. Hindi ka mahalaga, Tanggol. At hindi rin si Santino. Lalong idiniin ang baril kay Punggay. Muli, lumantad si Don Gustavo. Ako ang ugat ng lahat ng ito. Ikaw, Tanggol, anak ng lalaking sumira sa aking imperyo. At si Santino, dugo niya ang kailangan ko. Nanginginig si Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Bulong niya. Ngunit bago pa dumating ang sagot, bang! Isa pang putok ang umalingaw-ngaw. Nalaglag ang baril ni Miguelito. Bumagsak si Punggay, ngunit muli, ligtas siya. Mula sa dilim, lumitaw si Santino. Hindi na ang batang kilala nila, kundi sundalo ng Guerrero Elite. Kuya, malamig ang tinig. Hindi mo ako maliligtas. Isa na ako sa kanila. Habang lumalayo si Punggay, mahigpit na kumapit si Dimples. Desperadong maunawaan ang lakas ni Tanggol. Nakaugnay na ang kanilang kapalaran sa madilim na imperyo ng mga Guerrero. Ilang sandali pa, parehong itinumba sina Punggay at Dimples. Mula sa anino, lumitaw si Tanggol. Duguan, hingal, para bang hinahabol ng kamatayan. Sa kanyang tabi, isang babaeng hindi kilala, nakaitim, may peklat sa mukha, nanginginig ang mga kamay habang yakap siya. Punggay, mahina niyang bulong bago tuluyang bumagsak. Nasalo siya ng babae. Ano ang nangyari sa kanya? Sino ka? Sigaw ni Punggay, nanginginig ang tinig. Mahina ang boses ng babae. Nagkaroon ng kaguluhan sa bodega. Tinangka nilang patayin siya. Lumapit siya, maputla, nanginginig. Ako si Maribel. Nasa loob ako ng organisasyon ni Enric. Narinig ko ang kanilang mga usapan. Tumigas ang mga mata ni Tanggol. Mariin ang kamao. Ano ang narinig mo? Huminga ng malalim si Maribel. Hindi lang si Enric ang target nila. Mas malalim ang plano. Lahat ng nakakaalam ng mga lihim ni Mayor Miguelito ay buburahin. Mga saksi, kakampi, kahit pamilya, walang makakaligtas. Nabigat ang katahimikan. Hawak ang dibdib ni Punggay, nanginginig ang tinig. Ano ang kaugnayan ng mayor? Ibinaling ni Maribel ang tingin. Mabigat ang bawat salita. Si Mayor Miguelito ang tunay na finansier, ang kapangyarihan sa likod ng Red Phoenix. Ang sindikato ay maskara lamang. Ang tunay nilang misyon ay patahimikin ang lahat ng may hawak na ebidensya. At dahil pumalpak si Enric, ikaw na ngayon ang bagong target nila, Punggay Garcia. Mariin ang panga ni Tanggol, bumilis ang tibok ng puso. Ang revelasyon ay mas matalim pa sa anumang talim. Sa paligid nila, lalo pang lumalapit ang unos ng Red Phoenix at lalong dumidilim ang mga anino ng pagtataksil. Biglang umalingaw-ngaw ang putukan mula sa malayo. Sunod ang mga yapak. Marami. Mabilis. Papalapit. Sigaw ni Dimples. Kilos! Utos ni Punggay. Naghanap siya ng masisilungan, ngunit huli na. 6 na armadong lalaki ang humarap sa kanila, nakasuot ng Nike Vision Goggles, malinaw na mga elite assassin. Garcia girl, malamig na tinig ng isa, at ang banta ay dumating sa malamig, walang damdaming tinig. Sumama ka ng tahimik. Ikaw ang target namin. Buhay. Sandaling tumigil ang oras. Boom! Sumabog ang likuran, nilamon ng usok at apoy ang paligid. Isang anino ang tumalon na parang batikang mandirigma. Winasak ang pormasyon ng mga assassin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tanggol? Ngunit hindi. Mas matangkad, mas mabigat ang mga yapak. Nang luminaw ang usok, sabay-sabay silang napasinghap. Si Enric, ngunit iba na ang mukha ni Enric. Puno ng galit, dalamhati, sugatan, ngunit matatag.
Hindi ko hahayaang kunin ninyo sila, sigaw niya sa Red Phoenix. Bakit ka nagre-rebelde? Tanong ng isang assassin. Ngumisi si Enric, mahigpit ang hawak sa baril. Dahil niloko ninyo ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong protektahan ang isang tao. Lumingon siya kay Tanggol. At ang taong iyon ay ikaw, kapatid. Nayanig ang mundo ni Punggay. Kapatid, bulong niya. Humikit si Tanggol, pinipigilan ang emosyon. Sa basag na tinig, sumagot siya. Magkapatid tayo, ngunit ngayon ko lang nalaman. Tayo ang mga anak ng lalaking ang kaluluway kasing itim ng Red Phoenix. Ang mayor? Tanong ni Punggay. Hindi sumagot si Enric. Ang kanyang katahimikan ay sapat na. Biglang sumabog ang putukan mula sa magkabilang panig. Nagkalat ang bala, yumanig ang mga dingding. Hinila ni Punggay si Dimples palayo. Pinilit tumayo ni Tanggol, tinakpan ang tatlo. Si Enric. Bagaman sugatan, sumugod sa mga assassin. Punggay, ilayo mo sila, sigaw ni Enric. Ngunit bago niya matapos, tumama ang bala sa kanyang likod. Tumigil ang lahat. Maging ang putukan ay tila natigil sa hangin. Bumagsak si Enric sa sahig. Enric, sigaw ni Tanggol. Ngunit bago tuluyang mawala ng malay, ngumiti si Enric ng mahina. Kapatid, iligtas mo ang buhay na ninakaw sa atin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig. Ginugulo ninyo ang lahat. Kung hindi ko mismo sisiguraduhin ang kamatayan ninyo. Lumabas ang isang lalaki. Nakapantalon, may bulletproof vest, shotgun sa kamay. Si Mayor Miguelito, malamig ang ngiti. At ikaw, Punggay Garcia, ikaw ang magpapabagsak sa akin. Nanigas ang mga kamay ni Punggay, hindi makakilos. Kumapit si Dimples sa kanyang braso, nanginginig. Ngunit bago makalapit ang mayor, sumipol ang hangin. Tumama ang bala sa lupa malapit sa kanyang paa. Isang sigaw ang sumunod. Tabuog. Mula sa bubungan, tumalon ang isang pangkat ng mga nakahuod. Hindi sila Red Phoenix, hindi rin tauhan ng mayor. Isang bagong puwersa. Sa gitna nila, nakatayo ang isang babae, sniper rifle sa kamay. Malamig ang tinig. Miguelito, matagal na kitang hinihintay. Olivia, bulong ni Punggay. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Ang nawawalang anak ng mayor ay nagbalik. Ngayon, siya ang pinakamalaking sumpa. Nabasag ang katahimikan. Nagsimula ang digmaan. Samantala, ginamit ni Captain Rigor ang maruming pera upang bumili ng bagong kotse. Binati siya ni Hector, ngunit nainis si Rigor. Iparada mo ang kotse para kahit ang preso makinabang. Sa ibang dako, nagising si Rocky Boy. Pagmulat ng mata, nakita niya ang mukha ni Tanggol. Bumalik ang alaala ng malupit na pambubugbog. Nag-aapoy sa paghihiganti, nangako siyang magdudulot ng mas matinding sakit. Boss, huwag mo akong saktan. Pakiusap niya. Nanginginig. Ngunit malamig ang sagot. Huwag kang matakot. Hindi mo matatalo si Tanggol. At kung nakalimutan mo ang pambubugbog, tandaan mo, mas nakakatakot ang aking paghihiganti. Minsang sinabi ni Aling Marites kay Tanggol na si Santino ay hindi niya maalis sa isip sapagkat hawak pa rin siya ng pamilya Guerrero. Mabigat ang katotohanan iyon sa puso ni Tanggol. Sa loob ng kulungan, sumigaw si Rocky Boy, puno ng galit na naipon sa mga taon. Tanggol! Magbabayad ka sa lahat. Hindi ngayon, ngunit darating ang araw, sasakal kita gaya ng ginawa mo sa akin. Tahimik si Tanggol. Malamig ang kanyang mga mata, bagaman nanginginig ang kamao. Alam niyang hindi ito ang unang beses na may nanumpang maghiganti laban sa kanya. Ngunit nagbago na ang kanyang mundo. Sa loob niya, naglalaban ang emosyon at pagkakasala para kay Santino. Pumasok ang takot sa kanyang puso, takot na balang araw ay magising siya at mawala ng karapatang lumaban. Biglang yumanig ang presinto.
Boom! Bumagsak ang alikabok mula sa kisame. Nagsisigawan ang mga preso. Nagtakbuhan ang mga pulis. Ilang sandali, lumitaw si Captain Rigor. Baril sa kamay, naglalagablab ang mga mata. Sino ang kumuha ng kotse ko? Hector! Mula sa garahe lumabas si Hector, namumutla. Sir, may tao sa bagong kotse mo. Bago pa siya makapagtapos, nakita ng lahat. Ang windshield ng kotse ni Rigor ay may malaking pulang insignia. Tumahimik ang lahat. Isang nakakatakot na simbolo, malinaw na mensahe mula sa isang nakatagong puwersa. Pumikit si Rigor, huminga ng malalim, saka sumigaw. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagtatangkang hamunin ako? Nagkatinginan ang mga opisyal, ngunit walang sumagot. Sa loob ng selda, biglang naramdaman ni Tanggol ang malamig na hangin sa kanyang batok. Tila may aninong nakamasid sa kanya. Isang nakatagong banta ang gumagalaw. Isang lihim na matagal nang nakabaon, ngayoy muling nabubuhay. Samantala, habang kumakalat ang kaguluhan sa presinto, umuwi si Aling Marites matapos makita si Tanggol. Puno ng isip niya si Santino. Hindi ako mapalagay, bulong niya. Ang ginagawa ng pamilya Guerrero sa batang iyon, may mali. Sa madilim na eskenita, hinarang siya ng dalawang lalaki. Nakaitim, nakatakip ang mukha. Aling Marites, malamig na tinig. Napaatras siya sa takot. Sino kayo? Paano ninyo alam ang pangalan ko? Hindi sila sumagot. Sa halip, inilabas ang telepono, ipinakita ang mga lihim na litrato niya. Itigil mo ang pagtatanong tungkol kay Santino o magdurusa ka. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Tauhan ba kayo ni Don Gustavo? Ngunit tumawa lamang sila at naglaho na parang anino, iniwan ang mabigat na banta. Sa unang pagkakataon, natakot si Marites para sa sariling buhay. Sa presinto, lalo pang dumilim ang pangyayari. Habang nililinis ni Hector ang basag na salamin ng kotse ni Rigor, lumapit ang isang matangkad na lalaki. Matalim ang mga mata, nakaitim na jacket, may hawak na berdeng sobre. Captain Rigor, malamig na bati. Oo, sino ka? Mariing tanong ni Rigor. May dapat kang makita. Inabot niya ang sobre. Binuksan ni Rigor, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, mga litrato niya habang tumatanggap ng pera mula sa kilalang drug lord. Kumpleto ang petsa, oras, ebidensya. Hindi maitatanggi. Ano ito? Bulong niya? Ito, malamig na sagot ng lalaki. I leverage. Nanlamig ang tinig ni Rocky Boy. Ang dugong Guerrero ay dugong mandirigma. At si Santino, siya ang huling piraso upang makumpleto ang kanilang dekada-dekadang digmaan. Halos hindi makapaniwala si Tanggol. Sumiklab ang galit. Nais niyang patahimikin si Rocky Boy. Ngunit biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Don Gustavo. Taglay mo rin ang dugong mandirigma, Tanggol, gaya ng bata. Nanlamig ang kanyang dibdib. Isang koneksyong ayaw niyang paniwalaan ang unti-unting nabubuo. Samantala, sa mansyon ng mga Guerrero, isang malalim na tinig ang nagsalita sa telepono. Walang dapat humipo kay Aling Marites. Ngunit kapag muli siyang nagsalita tungkol sa bata, alisin siya. Ngunit sir, sagot ng kausap, paano kung kumalat ang impormasyon? Huwag nang maghintay, malamig na utos. Ibiniti ng tawag, saka humarap sa malaking larawan sa dingding, si Don Gustavo. Mula sa anino, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Hindi natin mapipigilan ang takbo ng kapalaran. Anak. Hindi ama, sagot ng lalaki. Hindi mo kailanman sinabi ang lahat. Nang lumiwanag ang kanyang mukha, lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Hindi ampon si Santino. Siya ang pinakamalakas na tagapagmana ng dugo ng Guerrero, itinago sa loob ng maraming taon. Sa presinto, muling yumanig ang gusali sa isa pang pagsabog. Umiikot ang ulo ni Tanggol sa bigat ng narinig. Biglang sumugod ang 5 armadong lalaki.
Walang kikilos, sigaw nila. Nagkagulo ang mga pulis, nagsitakbuhan. Ano ang layunin ninyo? Mariing tanong ni Captain Rigor. Ang layunin namin, sabay nilang itinuro si Tanggol sa loob ng selda. Dalhin siya. Buhay! Nanlaki ang mga mata ni Rocky Boy. Bakit ninyo siya kailangan? O baka... Ngunit bago niya matapos, sinakal ng isa ang kanyang leeg. Tumayo si Tanggol. Mariin ang panga. Ano ang gusto ninyo sa akin? Ang tanong ay nagbigay ng kilabot sa lahat. Malamig na sagot ng isa. Dahil ikaw ang nawawalang tagapagmana ng mga gerero. Tumigil ang lahat. Maging si Rigor ay natigilan. Nanginginig ang tinig ni Tanggol. Hindi ako gerero, ngunit mariing sagot ng lalaki. Hindi mo alam, ngunit naglalagablab na ang dugo mo. Kailangan ka namin, bago ka maagaw ng ibang kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Tanong ni Tanggol. Ngunit bago pa masagot, biglang bumukas ang pinto. Isa pang armadong grupo ang pumasok. Nakaitim, nakatakip ang mukha. Sabay na sigaw ng dalawang panig. Ang tagapagmana ay sasama sa amin. Sumabog ang putukan. Nayanig ang presinto, nagsitakbuhan ang mga pulis. Hinila si Tanggol palabas ng selda. Sinubukang habulin ni Rigor, ngunit nadapa. Sa gabi, umalingaw-ngaw ang takot at galit na parang unos. Makalipas, sa tabing ilog sa isang barong-barong, nagtipon si Tanggol kasama si Aling Mari at ilang tapat na kakampi, mga lalaking handang ibuwis ang buhay para kay Santino. Nanginginig ang mga kamay ni Tanggol. Nakayuko, mabigat ang dibdib. Hindi ko na kaya. Bawat segundo ay parang tanikala na nakagapos sa akin, bulong niya. Nanginginig ang tinig. Kapag nasaktan nila si Santino, Diyos ko, hindi ko kailanman patatawarin ang mga gerero. Mariing hinawakan ni Ramon ang kanyang balikat. May plano tayo. Hindi tayo susugod ng bulag. Ngunit kung kinakailangan, ako ang unang tatama. Tumulo ang luha ni Aling Marites. Si Santino, anak ko siya. Hindi ko alam kung bakit laging sinusundan ng kamalasan ang bawat hakbang niya. Sana ligtas siya. Bulong niya, basag ang tinig. Biglang bumukas ang pinto. Sugatan, duguan, hingal. Bumagsak si Punggay Garcia sa sahig. Napatigil ang lahat. Punggay, ano ang nangyari sa iyo? Sigaw ni Ramon. Dumaloy ang dugo sa kanyang labi habang mahina niyang wika. Dinala ako ni Mayor Miguelito sa basement. May nakita ako. May nalaman ako. Ngunit hinabol nila ako. Mariin ang kilay ni Tanggol. Ano ang nakita mo? Nagpumilit magsalita si Punggay. Si Santino, hindi lang bilanggo. May tinatago sila. Minsang nagpakalasing si Don Gustavo. Binanggit ang isang dokumento, isang mukha. Taong sinasabi nilang patay na, ngunit buhay pa. Tumigil ang lahat. Buhay? Sino? Tanong ni Tanggol. Ngunit bago siya makasagot, sumabog ang putukan. Paggurag. Nabasag ang mga bintana, nagliparan ang kahoy, nagsisigawan ang lahat. Inaatake tayo? Sigaw ni Tanggol. Nagsilabasan ang bala, nagsitago ang lahat. Hinila ni Ramon si Aling Marites sa ilalim ng mesa. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang tinig ng gerero. Walang makakatakas, isuko si Punggay. Naglalagablab ang mga mata ni Tanggol. Lumaban tayo? Sigaw niya, sabay kuha ng baril at sumugod. Ngunit mula sa anino, lumitaw ang isang misteryosong figura. Nakaitim, nakamaskara, may hawak na karambit. Mabilis at tiyak, pinabagsak niya ang mga tauhan ng gerero isa-isa. Plak! Bumagsak ang isa, napasigaw ang isa pa. Kumalat ang kaguluhan. Sa gitna ng usok, tumindig ang babae. Dahan-dahan niyang inalis ang maskara. Walang kikilos. Malamig na utos. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Jackie, buhay ka at mas matapang kaysa dati. Napasinghap si Ramon. Ano ang ginagawa mo rito? Mariin ang tinig ni Jackie. May dapat kayong malaman. Si Santino, hindi lang biktima, siya ay
Naputol ang kanyang salita nang tumunog ang telepono ni Tanggol. Nakalagay ang pangalan ni Santino. Napatigil ang lahat. Sinagot ni Tanggol, ngunit hindi si Santino ang nagsalita, kundi ang malamig na tinig ni Don Gustavo. Kung gusto mong mailigtas ang kapatid mo, mag-isa kang pumunta sa lumang bodega sa daungan. May ipapakita ako na magbabago sa buong buhay mo. Nanigas ang mundo ni Tanggol. Huwag mong sasaktan si Santino, sigaw niya. Ngunit naputol ang tawag. Tumigil ang lahat. Binasag ni Jackie ang katahimikan. Tanggol, may dapat ka pang malaman. Bago mo harapin si Don Gustavo, kailangan mong malaman ang katotohanan. Tumango si Tanggol. Jackie, anong katotohanan? Huminga ng malalim si Jackie. Ang dokumentong binanggit ni Punggay, tungkol ito sa tunay mong ama. Nanahimik ang lahat. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib para bang nabiyak ang puso. Mahinang bulong ni Tanggol. Ang tunay kong ama, namuo ang luha sa mga mata ni Jackie. Tanggol, ang tunay mong ama ay si Don Gustavo. Sa sandaling iyon, boom! Yumanig ang likuran ng bahay sa isang napakalaking pagsabog. Kumalat ang apoy, bumagsak ang mga dingding. Sigaw ni Ramon. Lumabas na! Ngayon! Duguan at sugatan, nagsitakbo sila palabas habang nilalamon ng abo at usok ang langit. Hinila ni Tanggol si Punggay, ngunit pinigilan siya nito. Iwan. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.